Good day, everyone, and also to our instructors, Ma'am Sherilyn Ortiz. Good afternoon, Ma'am. I am Laila Catanio, and I am the first reporter of this Group 5. And today, I will be discussing about the project manager organizational structure. So, this topic explain how a project manager organize the team, the roles, and responsibilities in order to successfully complete a project. And I hope you will learn something from my report. But before that, let me share you the contents of my topic from topic 1 to topic 6. So, program manager versus project manager. So, what is program manager? So, it is a synchronized group of related project instead of just manage an individual project. The program manager supervise horizontally across the functional project involved within the program. So, kung mayroong taong program manager, is mauna ang usa profesyon sa pag-manage sa mga kauban, kagrupo, ka-team sa trabaho, sulod sa mga related na project. Dili lang isa ka project ang iyang gifokusan o gi-manage, kundi sa overall goal na mga related project sa usa ka organization. Example, dili sa atong campus ang atong NFTP coordinator. Matawag siya nga program manager tungod kay siya ang naghandle sa RTC, sa CWTS o sa FTS na mga program. So, mauna na siya ang ginatawag na program manager o example siya sa program manager. So, on the other hand, the project manager. So, the project manager is the next step in their careers is the move up to program manager. So, diri sa project managers is mao ni ang usa ka person ang mag-manage sa iyang kagrupo sa usa ka specific nga project. Then, ang next level sa iyang career kay mahimong program manager. Ang kaning project manager, mao ni siya ang nag-manage lang sa usa ka specific nga project. Nag-focus siya like sa deadline, sa budget, o sa trabaho sa mga tao o sa iyang ka-team. Kumbaga siya ang nag-lead sa iyang team for a single objective. Example, sa ato ang research. So for example ana is si Ibanez, siya ang leader. So gitawag siya og project manager. So kay si Ibanez man ang leader, siya ang mag-guide sa iyang mga kauban o mag-manage para sa isa ka specific na project, which is mao na ang gitawag na research. So, while ang program manager is nag-focus siya sa long-term goal or overall sa isa ka organization. So, next ang table 9. Program manager versus project manager. So, dili ana to may bawan kung unsa ang ilang mga kalainan, kung unsa asa sila nag-focus, kung unsa ilang gina-manage o gina-organize. So, first is ang sa focus. So, dili sa project manager is nag-focus lang siya sa scope sa project, sa schedule, o sa resources. Like, unsa ang mga buhatonon, kanus ang mahuman, o unsa gamito na mga resources. While sa program managers is nag-focus siya sa mga tao o relasyon sa mga tao o sa negotiation nimo sa isa ka organization. And then, sa pag-manage is sa project manager is nag-focus lang siya sa specific nga project. Example ana is ang ato ang research. While sa program managers is nag-focus po siya sa portfolios. So, kung may mga portfolios, mao ni siya ang daghan na mga related na project ang yang gifokusan. Dili lang isa kundi daghan na mga related na mga project. So, next is ang pag-perform. So, sa project manager is more technical task. So, more technical task siya, itikos, detail na pagbuhat nga kinahanglan buhaton sa project kada adlaw. Example, sa pagbuhat og schedule sa project, pag-assign sa task sa mga team members, din pag-solve kung naay mga conflict. Mao na siya diya technical task. While sa program manager is more strategic task. So, dili apod more strategic task siya, it because kuan man siya kanang kumbagan
nag-focus siya sa long-term plan, direction o goal sa isa ka organization. So mao na diya sa program manager. Then next is ang pag-handle. So sa project management is risk management siya nag-focus. It because mao ni siya ang pag-identify ug paglikay sa mga possible nga problema sa project. So giandam na daan ang solusyon kung naay mga conflict. While sa program managers is mao ni siya ang change management. Ang kaning change management mao ni siya ang pagdumala sa mga changes sa project aron mapadayon gihapon ang success. Example sa ato ang campus na ay bag-ong itukod na building o classroom. So ang changes ana is madugangan ang budget or mausab ang design sa building. So pasabot gimanis na ang mga pagbag-o aron dili maguba ang plano sa project. Next is ang sa deal. So sa project managers is nakafocus siya sa project requirements, while sa program manager is nakafocus pud siya sa business strategies and objectives sa mga project ang iyang focus. Then sa last is ang responsible. So diri sa responsible sa project manager is iyang gi-sure na mahuman ang project on time within a budget. Then on the other hand, ang program manager is iya po gi-sure na dako ang value or return of ROI sa mga project. So next is ang the project organizational structure. It is a structure that facilitate the coordination and implementation of project activities. Its major basis is to form an environment that encourage good relations between the team members with a less amount of troubles, overlaps, and conflict. So diri sa organizational structure is pasabot ani mao ni ang paagi sa pag-organize sa mga tao sa usa ka project aron mas dali ang pag-coordinate sa mga activities, like kanang maayo ang coordination sa kaubanan, mas dali ma-implement ang mga tasks ug naay good relationship sa team members. So ang tumong ani is makuhaan ang problema sa trabaho. Example sa pag naay overlaps o conflict kay di ba dili jud malikayan na magkalalis sa mga kaubanan. So maunang importante ang pagkasinabtanay. Then sa next is ang organization chart. So diri it is often shown in a pyramid format. So kasagaran sa organization chart is kanabitang like naka-pyramid bitaw siya. So diri sa pyramid format is na siya kanang like na ay sa top, na ay sa middle ug naapod sa bottom. So sa top mao na ang boss o leader. Sa middle mao na ang supervisor or ang manager. Then sa bottom pod ang mga staff o member. Then individuals at the top have a greater authority and responsibility than those at the bottom. So of course, katong mga naa sa taas na medyo power, sila tong naay authority or power para mag decision o responsibility compare na nasa boss. Then is lines connecting boxes represent working relationships, supervision, and communication paths. So, ang mga linya na nag-connect sa boxes, nagpasabot siya sa working relationship, like kung kinsa ang magtinabangay sa mga bulahaton. Sa supervision, kung kinsa pud ang boss o ang nag-supervise o sa communication paths, kung asa moagi ang communication o report. Then, dili sa the role of the project manager. So, sa part 1, the project manager is responsible for designing a project structure that fits the project requirements at different stages. So, dili sa part 1, ang manager mao na ang responsible sa pag-design o paghimo sa project structure nga angay sa panginahanglan sa project. So, ibali siya ang magplano kung saan pag-organize sa team sa mga roles o sa tasks aron maayo ang dagan sa project. Then sa part 2,
the structure should not be too rigid or too loose. So, dili sa part 2, dili dapat too rigid. Means, dili dapat sobra ka-stricto or fix ang rules sa isa ka project nga lisod na siya o sabon kung naay mga conflict. Then, dili po dapat too loose. Kana bitawng walay klaro nga rules. So, mo na yan po pasabot tiyaa. So, naay purpose. Yes, unsa man di ang purpose ato ang project DI. So, first is ang make teamwork easier. So, of course, mas mapasayon, mas mapadali ang lihok kung ang uban member magtinabangay sa team aron dili maglibog ang mga members sa ilahang mga buhatonon. Then, help achieve a project goals within scope, time, budget, and quality constraint. So, it means importante ang pagtinabangay sa ka-member para ma-achieve ang common goal sa project. Then, encourage cooperation and efficiency. So, of course, importante na ikaw, ang leader, imong i-encourage ang imong mga member to work effectively. So, in short, ang purpose ni ini kay para mapasayon ang teamwork, maabot ang project goals sa sakto nga oras o budget o mapalambo pod ang cooperation o efficiency na team. So, next is ang forms of project organizational structure. A project structure can be in different forms. Every form has its own advantages and disadvantages. There are often varied project organizational structures that are used in organization. So, diri ang pasabot ani kay di ba lain-lain og forma or style sa pag-organize sa team sa usa ka project. Depende siya sa ilahang panginahanglan sa organization. Kada forma na ay advantages or disadvantages or limitation sa pagbuhat. So, next, sumano siya ang example sa organizational structure sa usa ka company. So, dili na to mahibawan kung kinsa to ang mga leader o naay responsibility sa isa ka position. So, makita na to na ang pinakataas o ang nasa top is ang president. So, of course, si president, siya ang highest authority to make a decision sa overall direction o goal sa isa ka organization. Sumato siya. Then, under ni president is ang vice president finance. So, of course, si finance, siya ang responsible sa paghangid sa kwarta sa isa ka company. Siya ang mag-handle sa budget, sa financial planning o sa financial report. Then, under pod ni finance is ang manager accounting. So, si manager accounting, siya ang mag-handle sa tanan record sa tanan financial na transactions. So, iyang ginabuhat is iyang ginalista ang sa financial statement, ang sa mga expenses sa company o ang income. Then, sa next is ang vice president production. So, diri siya ang responsible sa paghimo sa product sa company. Iyang gi-sure kung efficient ba o good quality ba ang production process. Then, paguman is ang Vice President Human Resource. So, diri si Human Resource, siya ang responsible sa employee company. Siya ang mag-handle sa hiring, sa employee, sa benefits, o sa pag-discipline sa mga employee. Siya ang mag-handle ana. Then, paguman is under na pod ni Human Resource is ang Manager of Operation. So, kaning si Manager Operation, mao ni siya ang magkuan. Kumbaga, siya ang mag day-to-day na operation sa production. So, iyang i-sure na smooth ang workflow ug ang process sa pagbuhat sa product. Next is ang Manager Logistics. So, kani si Manager Logistics, siya ang responsible sa transportation, sa storage, o sa delivery sa product. So, iyang gihandle na maabot ang product on time sa na lugar. Na walay delay or walay walay conflict na pag-deliver. So, si Manager Logistics ang mag-handle ana. Sunod naman is ang Vice President and Research Development. So, diri siya ang
responsible sa pagdevelop og bag-ong product para ma-improve o iyang i-improve ang mga existing na product. So kibali, siya ang mag-search sa innovation sa ilang company para na ay kung kanamit ang para na ay improvement ang ilang company. Siya ang panana ang maglihok. Then pagguman ani is ang Vice President Marketing. So si marketing, of course, kabalo naman taon sana marketing strategy kung saan nila pagbalikya sa ilang mga product, like mag-advertising ba sila, mag-branding ba sila, so depende sa mga strategy. So si marketing, siya ang mag-handle ana, siya ng responsible. Then is ang under na po ni marketing ang chief engineering. So si engineering, siya ang technical expert sa company. Siya ang mag-design o mag-supervise sa engineering aspect sa product o system. Then is ang last is ang Vice President Customer Service. So dili of course, siya ang responsible sa mga customer. Kung unsay mga complaints sa mga customer, siya ang magkuan, siya ang magsulbad kung naay mga complaints para mahatagan ug maayo nga service ang mga customer. So, before na ko i-end ang akong discussion, mao ni ang akong motto. Done is better than perfect by Sheryl Sandberg. So, of course, you all know naman gid mo like perfect din niya sa kalibutan. So, thank you for listening everyone. I hope na naamoy na learn sa ko ang mga gipang discuss. Kung naamoy pangutana, just ask lang.